Meron tayo yung chelicerates, so subphylum Chelicerata, subphylum Crustacea, at subphylum Uniramia. Okay? Maraming characters na pwede gamitin para i-differentiate sila. Pero yung most used is yung number of antennae. So, number of antennae, crustaceans, dalawa, or at least 2 in one stage of the life cycle. Yung Uniramians, laging 1 pair, and yung Chelicerates, wala. So, wala silang antennae at all. So, under the Chelicerates, meron tayong dalawang classes. Yung Merostomata, which includes the horseshoe crabs. So, ito yung Tachypleus. And the arachnids and spiders. So, yung spiders, yung scorpions, yung ticks, etc. So, nasa arachnida naman yan. So, titingnan nyo yung Merostomata. So, yung Tachypleus, isa siya sa important species dito sa Pilipinas. So, madalas aralin yung dugo nito. Siyempre, lahat naman ata may anti-cancer properties. Pero, yun nga. So, inaaral siya for the anti-cancer properties. Yung dugo kasi nito is medyo special. Color blue siya. So, dugong bukhaw talaga siya. Okay? So, dahil yun sa copper. So, yung copper is yung nagpapa-blue sa kanyang dugo. Okay? So, yung makikita naman natin, yung katawan ng isang chelicerate can be differentiated into 2 parts. So, hindi natin isama yung buntot. So, 2 parts, yung cephalothorax and yung abdomen, or yung prosoma and the opistosoma. Okay? So, lahat ng chelicerates gano'n. Fused yung head and yung thorax, kasi wala yung abdomen. So, sa cephalothorax or prosoma ng Tachypleus, makikita natin yung compound eyes. So, meron dito sa isang dorsal spine niya, merong isang pair of compound eyes. Tapos, meron din siyang simple eyes or yung ocelli. So, ito yun. Yung dalawang bilog na yan. So, simple eyes or ocelli and meron siyang compound eyes. Okay? So, laging nasa prosoma yung kanyang walking appendages pero wala dito sa, siyempre, wala nang katawan. Wala dito sa specimen natin. Pero laging nasa prosoma yun. So, usually, meron siyang 4 pairs of walking appendages. For the Tachypleus naman, 3 lang. So, 3 pairs of walking appendages. Yung last pair is yung tinatawag na pushers. Tapos, meron din siya, dahil nga Chelicerata yung pangalan, meron siyang pair of appendages known as chelicerate. Tapos, meron din siyang pair known as the pedipalps. Okay? So, para mas familiar kayo, yung sa spiders, yung chelicerate is yung fangs. Tapos, yung pedipalps is yung sumusunod na parang maliit na walking legs. Okay? So, kita naman ata dito. So, tingnan nyo mamaya. Sa opistosoma naman, makikita lang natin dito is, yan, so may mga butas siya dito, yan actually yung point of attachment ng muscles niya sa opistosoma. So, ito, dito nakakabit yung mga muscles ng gills. So, nasa opistosoma naman yung kanyang gills. Okay? Tapos, yung terminal segment ng katawan ng Tachypleus, yung buntot niya, tinatawag na telson. Okay? Yan. Okay. T-E-L-S-O-N. Sa class Arachnida naman, dito yung ticks. So, yung mga ticks, meron tayong scorpion na medyo sabog na. Meron tayong daddy long legs, tsaka meron tayong spider. So, ang daddy long legs ay hindi spider. Meron tayong daddy long leg spider, pero hindi siya yung daddy long legs. Okay? So, ano difference nila? So, tingnan nyo yung daddy long legs. First of all, ang daddy long legs ay walang spinnerets. So, hindi siya nakakagawa ng web. So, mga hunters to, pero hindi sila huhuli ng prey by spinning webs. Tapos, compared sa spiders, 2 lang din yung mata nila. So, spiders, pwedeng magkaroon ng 6 to 8 eyes. Yung mga daddy long legs, 2 lang. Tapos, isa pang difference is kung titingnan mo yung bewang nila, ang bewang, so, mas sexy ang spider compared sa daddy long legs. So, dito, parang fused yung cephalothorax sa abdomen. Sa spiders, meron siyang bewang. Okay? Tapos, pwede nyo rin tingnan dito, yung abdomen ng daddy long legs, merong, nakikita nyo yung segmentation. Pag spiders, hindi. Okay? Yun. So, daddy long legs.
So spiders, familiar na kayo sa spiders. So characteristic nga yung 4 pairs of walking legs. Tapos sa abdomen, nandun yung spinnerets niya and the silk glands for spinning the web. Tapos, nasa abdomen din yung kanyang book lungs. So, book lungs or trachea yung respiratory system ng spiders. So, yan. So, nakikita na dito yung dalawang fangs niya, which are the chelicerae and yung pedipalps. So, yung pedipalps, ginagamit yun ng male spiders to inseminate the female spiders. So, for scorpions, so hindi na mukhang scorpion yung scorpion na to. Pero ganun din, so may 4 pairs of walking legs. So, di ba meron silang parang pincers? So, yung pincers nila actually is modified na pedipalps. Okay? So, yung parang walking legs na sa spider, nagiging pincers sa scorpion. Tapos, yung buntot nila, so like the Tachypleus, meron siyang buntot. So, yun lang din yung telson. Yung telson yung nagko-contain ng sting ng scorpions. So, pwede siyang kainin, pero usually tinatanggal yung telson. And finally, yung ticks naman. So, yung ticks, medyo kakaiba din siya from the rest of the chelicerates. Instead of having a body divided into the prosoma and the opistosoma, divided siya into the idiosoma and the natosoma. So, nangyayari kasi sa ticks, nag-fuse yung prosoma niya or yung cephalothorax with the abdomen. Tapos, nagiging distinct lang is yung kanyang mouth parts or yung natosoma. Okay? So, nangyayari lang, so medyo bilog siya, diba? Yan. So, nagiging ganyan lang yung mukha niya. So, nawawala yung distinction between the cephalothorax and the abdomen. Lumalabas lang yung mouth parts. So, itong part na to, yung mouth parts lang talaga, yan yung natosoma. So, the rest, so yung fusion ng part of the cephalothorax and part of the opistosoma, yung idiosoma. Okay? So, nasa idiosoma, yung nervous system, yung respiratory system, etc. Last mouth parts na talaga to. So, yun. Yun lang ang kanilang difference. Okay? For the next subphylum, yung crustacea naman, divided din siya into 2 subgroups. The, ano ulit to? Maxillopoda ba? Yes. The Maxillopoda and the Malacostraca. Correct? Yan. So, sa Maxillopoda, sila yung mga barnacles. So, hindi sila mukhang arthropods, pero mga arthropods talaga to. So, yung barnacles kasi, larval form nila, mukha ng mga arthropods. So, meron silang 2 sets of antennae, typical to the class. Pero nangyayari, habang juvenile siya, pag nakahanap siya ng substrate, tatama siya. So, pabaliktad. Mauntog siya sa substrate, tapos yung antenna niya magiging adhesive gland. So, didikit siya sa substrate, tapos gagawa siya ng shell. So, from the shell, yan, dyan lumalabas yung arthropod. So, usually, nakikita nyo na lang, pag may nilalabas yung barnacle, is yung kanyang legs. So, yung C-ray niya, kung tawagin. Okay? So, yung